Ito po ay salita ng Diyos. Makinig ang lahat ng pari, sapagkat ito po ay babala sa lahat ng pari. Hallelujah. Malakias 2 verse 7, 8 to 9. Sa katunayan, tungkulin ninyong mga pari na turuan ng mga tao na malaman nila ang tungkol sa akin. At dapat naman silang magpaturo sa inyo dahil mga sugo ko kayo. Verse 8, pero hindi ninyo sinunod ang aking mga pamamaraan. Ang mga turo ninyo ang nagtulak sa marami para magkasala. Ako ang Panginoon, makapangyarihan ang nagsasabing sinira nyo ang kasunduan ko sa ninuno ninyong si Levi. Kaya ipinahamak at ipinahaya ko kayo sa lahat ng tao dahil hindi ninyo sinunod ang aking mga pamamaraan at may kinikilingan kayo sa inyong pagtuturo. Ito po ay salita ng Diyos. Babala sa lahat ng pari. God bless you. May mga bagay tayong dapat tandaan concerning sa pagbabasa natin ng banal na kasulatan. Ayon sa banal na kasulatan mismo, bawal po yung personal interpretation and opinion. Ipapasok natin yung opinion natin sa banal na kasulatan, bawal po yun. Kagaya po nito, mga sir at saka mga ma'am. Kung titignan natin, yung presentation po niya, tama naman po yung pagkukote natin ng banal na kasulatan. Ang problema, parang minamali po natin. Minamali po niya yung interpretation na nakasulat sa Malaki chapter 2, verse 7 to 9. Bakit po? Number one, ang nasa isip po niya pag sinabing mga pari na refer yan sa mga paring mga Romano Katoliko, ay hindi po yun yung sinabi ng banal na kasulatan bakit? Kasi yung Malaki chapter 2 verse 7, sinabi ng Panginoong Diyos pamamagitan ni Propeta Malakay. Yan yung trabaho ng mga pari. Meron silang otoridad na sila po yung magtuturo concerning sa wisdom ng Panginoong Diyos or sa mga aral ng Panginoong Diyos. Sa verse 8, sabi ni Propeta Malakias, kayong mga pari, hindi ninyo sinusunod yung kalooban ko o ng tinatawag ng Panginoong Diyos. Sino po ba yung mga pari na yan? Again yung general facts, yung general rules, mga pari, meron silang authority. Isinugo siya ng Panginoong Diyos na magturo concerning sa magandang balita. Sa verse 8, particular po kayong mga pari, referring sa present priest at that time sa panahon ni Propeta Malakias. Hindi po yan sa mga Romano Katolikong pari. Bakit po? Kasi nag-exist lang po yung mga Romano Katolikong pari after Christ. Bakit? Kasi si Kristo po yung founder siya nga po yung punong pari ng pananampalatayang Katolika. So kaya nga po, nag-exist yung mga paring yan, mga paring Katoliko after Christ. Si Kristo na po yung nagtatagpo nito Okay, ngayon, sabi ni Propeta Malakias, kayong mga pari. So ibig sabihin, hindi po yan mga Romano Katolikong pari. Mga pari po yan sa line ni Levi, kasi iatras po natin doon sa Malaki chapter 2 verse 4 and also yung binasa po niyang version na sa hanay ni Levi. Ibig sabihin, hindi po yan mga paring Katoliko, kasi yung mga paring Katoliko nasa hanay po siya ng Panginoong Jesucristo ni Melchizedek. Yung ordination na natanggap ng mga paring Katoliko, ordination po yun from Christ mismo, sinusunod. So, yan po mga sir at saka mga ma'am. So, hindi po magagamit yung Malaki chapter 2 verse 8 to 9 that referring to the Roman Catholic priest. Pero kung ipipilit po nila na Romano Katolikong pari po yan, continue po yung pagbabasa sa Malaki chapter 3 verse 3. Ito po ang mababasa. Sinabi po dito, lilinisin niya ang mga pari tulad ng paglilinis sa pilak at ginto, upang maging malinis ang kanilang buhay at maging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. So wag po tayong mag-alala kung talagang ipipilit po nila Romano Katolikong pari yan. Ang Panginoong Diyos, lilinisin po niya yung mga pari niya Ang hindi po mabasa sa Biblia, yung mga pastoy lilinisin. Wala po sa banal na kasulatan yun. And at the same time, yung mga pastoy na sumulpot lang po after 16th century, wala po silang koneksyon sa Panginoong Jesucristo at sa Diyos So ibig sabihin, yung mga tinuturo po nila wala pong kinalaman ang Panginoong Diyos sa kanilang mga itinuturo. Kahit na nagko-quote po sa banal na kasulatan, wala pong kinalaman ang Panginoong Diyos po diyan. Bakit? Kasi itong mga taong ito, hindi po sila connected sa Panginoong Diyos at wala po silang otoridad na magturo concerning sa salita ng Diyos. Bakit? Hindi po sila mga pari Mga pastoy protestante po sila na mga anak ni Luther at saka yung mga apo ni Luther. Yan po mga sir at saka ma'am. So wag po tayong
magpalin lang sa mga kagaya po nitong mga argumento. Bakit po? Kasi kung magpapalin lang po tayo, yung kaluluwa po natin, pupunta po yan doon sa dagat-dagatang apoy. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.